Mas pinaigting pa ng Barangay Santo Cristo sa Quezon City ang kanilang curfew hours para sa mga menor de edad. Ito'y kasunod ng paglobo ng bilang ng mga reklamo na naitatala na sangkot ang mga kabataan. Si Catherine Landicho magbabalita. Maigpit na nag-implementa ang Barangay Santo Cristo ng curfew hours para sa mga kabataan na 18 taong gulang pababa kung saan ang naturang lalabag ay makakatanggap ng parusa. Pinaigting ng Barangay Santo Cristo ang pag-iimplementa nito ng curfew hour o disciplinary hours para sa mga menor de edad, kasunod ng patuloy na pagtaas sa mga bilang ng mga reklamo na naiulat sa naturang barangay sangkot ang mga kabataan. Ito ay alinsunod sa inilabas sa City Ordinance No. 2301 ng Quezon City, kung saan ang mga edad 18 pababa ay magkakaroon ng curfew hour mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Meron namang karampatang parusa ang sinumang lalabag. First offense po noon, i-rescue yung bata, kasama po yung ating BCPC. Ka-counseling, tapos papasundo sa magulang. Pangalawa, pag nakuha ulit natin sila sa kalsada o na-rescue, ka-counseling yung bata, kasama yung nanay. Para alam ng mga magulang kung bakit nila-rescue o bakit kasama sa discipline sa mga anak nila. Sa pangatlong pagkakataon, i-rescue sila, dadalhin sa DSWD kasama ulit yung nanay, tapos magmumulta ng 5,000 yung nanay. Kaya maigpit po na ipatutupad muli ng ating barangay yung Ordinance 2301. Ayon pa kay Barangay Santo Cristo Kapitan Mac Navarro, kasama rin sa pagre-rescue ng mga menor de edad ay ang pagbabawal sa pagbibidyo okay sa hating gabi. Habang naitala naman ng barangay na mayroong 7 nahuli na mga kabataan sa curfew hour nitong mga nakaraang araw, ngunit kung saan hindi pa ito nasundan. Maglalatag din umano ang barangay ng ilang programa at proyekto upang magkaroon ng libangan at gawain ng mga kabataan na karaniwang nakatambay lamang o makikita lamang umano sa mga lansangan. Bayan po na yung halamanan sa barangay, tapos yung hapag, yung taniman. Doon pwede natin encourage yung mga bata na magtanim. Kasi habang nasa stage na kami na maayos na yung pagtatanim, meron din doon parang educational. Pagpasok nila doon, makikita nila ano ibig sabihin ng tanim na to, bakit kailangan yung tanim na to, anong vision, anong goal ng barangay, bakit tayo magtatanim. Siyempre, para sa food security ng barangay din natin. Dadalhin natin sila doon pag maayos na. Tapos pag may pagkakataon, sila na rin yung magtatanim doon. Pag nare-rescue namin kasi sila, kasama yung nanay, o magtanim na kayo dyan. Para isa sa mga extra curricular activities ng mga bata. Dagdag pa ni Navarro na dapat na makiisa ang mga magulang sa ordinansang inimplementa upang mas maging maganda ang kalabasan nito. Para po sa paglaki nila ay paghahanda po yan para sa kaayusan po ng ating lugar. At siyempre kailangan kaisa yung mga magulang para po sa ikakaayos, kabubuti ng. Samantala, nagpatupad din ng clearing operation sa barangay sa ilalim ng utos ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kalye, national, local, and secondary o barangay road, kailangan po yung pagsasaayos po ng sidewalk, pagsasaayos po ng kalsada. Kaya sa mga barangay po natin, kailangan po natin sumunod dahil ito po utusan, galing po sa national at ito po ipapa-implement uli natin dito sa ating barangay. Kaya yung may mga sagabal sa kalye, yung mga abubot, yung mga nasa mga tinda-tindahan, tayo po ay mag-umpisa na pong magtiklop dahil ito po ay ipinagbab. Habang sa susunod na linggo ay magbibigay naman ng abiso ang barangay para sa mga residente nito para sa road clearing operations. Para sa URTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.